Nagki-crave nga ako ng mochi. Yung may yema feeling ba? Wala naman nagbibenta dito sa amin ng mga ganitong klaseng merienda. Kaya ano pang gagawin? Eh di magluto ng sariling mochi. Tara, samahan niyo ako. Sa isang pan, naglagay ako ng isang can ng condensed milk, 2 cups of milk powder, kahit anong brand ng milk powder ay pwede nyong gamitin. Haluin lang mabuti hanggang makot ng condensed milk ang ating milk powder. Then, nag-add ako ng 3 tablespoon ng salted butter. And this time, nakasindi na yung apoy natin dito ng naka-low heat. Haluin lang for 5 minutes hanggang maging smooth ang texture. And after 5 minutes nga, inilipat ko na nga to sa isang lalagyan. Palalamigin muna natin and then isi-set aside. At para naman sa ating mochi mixture, ay gumamit ako dito ng 500 grams ng glutinous powder, a pinch of salt, and 2 cups of water. Inuna ko muna nga lagyan ito ng 1 cup of water. Then another half cup of water. At medyo kulang pa nga ng tubig ay nilagay ko na rin ang natitira pang half cup of water. Hinalo ko lang na mabuti and this time nga ginamit ko na nga ang aking kamay sa paghalo para makuha ko yung texture na gusto kong ma-achieve. At nang maging dough na nga at ganito na ang itsura niya ay okay na nga yan. Hinati ko nga itong aking dough dahil yung kalahati nito ay lalagyan ko ng flavor. Kumurot na nga ako ng ganito karami at huhunmain ko nga ito ng pabilog. Nasa sa inyo na kung gaano kalaki ang gusto ninyo pero ako ganito kalaki is okay na. Ito namang kalahati ng dough ay nilagyan ko lang ng ube flavor. Minasa ko nga lang ito hanggang sa magpantay ang kulay ng ating dough. At ito na nga lahat yung ating mga nabilog na dough. This time, malamig na nga ang ating milk mixture na ginawa kanina. Nag-scoop nga lang ako dito ng tig 1 teaspoon and then binilog ko lang ng ganito. And ito na nga yung mga nabilog natin. Ngayon naman, lalagyan na natin ng palaman ng ating mga mochi dough. I-flatten nga lang natin ng ganito ang ating dough. Then, ilagay na natin sa gitna ang ating ginawang yema. Then, i-cover lang natin na maigi ang ating yema para mamaya pag niluto natin ito ay hindi lumabas ang filling. Gagawin nga natin to sa lahat ng ating mochi dough hanggang sa malagyan lahat ng filling ang ating mga dough. Ito na nga lahat ng ating mochi dough at pwede nang lutuin. Sa kumukulong tubig nga ay nilagay ko na isa-isa ang ating mga mochi. Kapag lumulutang na nga ang ating mga mochi, ibig sabihin nun ay luto na ang mga ito. At pwede na nga natin itong hanguin. Pagkahango ko nga ay isa-isa ko nga itong kinot sa desiccated coconut. Kung meron kayong fresh coconut ay pwede rin namang gamitin. Yung ginawa ko nga ngayon ay hindi lang pang merienda, ay pwede rin pang benta. At ito na nga lahat ng ating nagawang mochi with yema filling. Napakadali lang, 'di ba? Kaya pwedeng-pwede nyo itong gawin kapag nagki-crave nga kayo ng ganito. Kita nyo naman kung gaano kaganda at hindi talaga natin tinipid to sa filling. Craving satisfied na naman ako dito, kaya ano pang hinihintay? O siya, tara, eat!